Dalawang bangka ng mangingisdang Pinoy ang lumubog sa bahagi ng Rosol Reef sa bahagi ng West Philippine Sea. 2 araw matapos ang isa na namang insidente ng panghaharas ng China sa mga mangingisdang Pinoy nitong November 28. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nagradyo ang China Coast Guard na tutulungan ang mga Pinoy pero hindi naman nila ito ginawa. They just want to appear na they are extending assistance. But as what the fishermen said, not a single attempt on the part of the Chinese Coast Guard was extended to rescue our fishermen. Nailigtas at tinulungan naman daw ng mga kapwa Pinoy ang mga sakay ng 2 bangka na lumubog. Bukod naman sa pagbuntot ng China PLA helicopter sa mga mangingisdang Pinoy sa Rosol Reef, pati daw ang 2 barko ng Philippine Coast Guard na idineploy para tumulong sa mga Pinoy fishermen, hinaras din. Our way from Buliluyan to Rosol Reef, we experienced dangerous maneuver on the part of the Chinese Coast Guard vessel 5203 around 8 p.m. and 10 p.m. nung gabi ng November 30 when we passed through the vicinity of Escoda Shoal. Ligtas namang nakabalik sa Palawan ang mga mangingisda. Kinumpirma din ng PCG at Philippine Navy ang namataang Chinese research vessels na walang koordinasyon sa DFA. There were reports that there were Chinese research vessels within our EEZ and the harassment by the PLA Navy helicopters on some fishermen in Rosol Reef. The Coast Guard is addressing the situation as we speak today. It is the Coast Guard and BFAR that's responsible for maritime law enforcement. The AFP fully supports them. Ayon sa Philippine Navy, kailangang manindigan tayo sa ating soberenya kahit pa may ibang bersyon ng kwento ang China. Our national command authorities have been very clear. There's a lot of malign influence going on designed to shape public perception. We have to be very clear and know the facts. Different international laws support our stand in the West Philippine Sea. The UN Arbitral Tribunal has ruled in our favor. Domestic and international is behind us. Samantala, bukod sa Russian attack submarine, 2 pa umunong Russian vessel ang na-monitor ng Philippine Navy sa ating exclusive economic zone. Ayon sa Philippine Navy, tinulungan ang submarine ng isang Russian rescue tanker at isa pang support vessel na magkarga ng krudo at mag-recharge ng baterya. Pero nakaalis na ang mga ito sa bansa nitong Lunes. Wala rin daw nakikitang banta sa ating seguridad ng Philippine Navy kahit pa nga magkaalyado ang Russia at China. Ipinagmalaki pa ng Philippine Navy ang pinaigting na kakayanan ng mga bagong kagamitan bilang bahagi ng Horizon 3 o programa ng AFP modernization para mas mapaigting ang archipelagic defense capabilities ng militar. We have greater capabilities to monitor surface assets. Base sa international law, pinapayagan ng foreign vessels na makadaan sa high seas para sa freedom of navigation. Basta wala silang ginagawang economic activities at least 200 nautical miles sa baybayin ng nakakasakop na bansa. Nitong Nobyembre, halos 13,000 foreign vessels ang namataan ng Philippine Navy sa buong kapuluan. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.